kapag yung saranggola nyo na cross or git-git yung pinalipad nyo na hindi naman lumilipad, is wasakin nyo na lang. Hello mga kalodi, welcome sa ating panibagong video guys. So ituturo ko nga sa inyo mga kalodi yung ano talaga guys. Ito ka kasi tagal ko na hindi nakapag-upload sa YouTube. Halos 4 to 5 years na ako hindi nakapag-upload. Nung una kong video sa YouTube medyo pangit, sobrang pangit talaga. So mga kalodi ngayon, so summer nga ngayon dito sa amin. So marami yung naglalaro ng saranggola or burador dito sa Bisaya mga kalodi. So ganyan yung saranggola ko guys. Wide pakpak at saka ano, alam niyo na yan. So ayun mga kalodi, no, simpleng paalala, simpleng guide ko lang sa inyo guys sa mga first time pa lang sa saranggola. So kapag yung saranggola niyo naman guys, or gumawa kayo ng malaking cross na saranggola. So yung tinatawag dito sa amin yan is git-git guys. Yung git-git is ganito guys, yung git-git. Yan. Ganyan yung git-git mga kalodi. So sa iba, yung git-git kasi guys, yung purpose kasi ng git-git is lumilipad na walang buntot. Lumilipad siya na walang buntot or walang ginagamit na buntot mga kalodi, no? So yung una nyo guys yung gagawin guys para lumipad siya na walang buntot is itaas nyo yung kanyang pakpak or isa niyang pakpak dito sa taas guys. Kaya hindi kasi dyan nilalagay hindi dito sa taas. At saka i-curve nyo siya na parang ganyan guys. Yan lang. Kundi ganyan lang mga kalodi. So ito nga guys mga kalodi, no? So suggest ko na lang kapag yung saranggola nyo na cross or git-git yung pinalipad nyo na hindi naman lumilipad is wasakin nyo na lang. What? Bro, what are you talking about, man? Joke lang guys. Gagawin nyo mga kalodi kapag ito ay lumipad na hindi maganda yung pagkakalipad, or halimbawa pag gumawa na kayo ng git-git na ganito, pagkatapos pag lumipad na siya mga kalodi, na halimbawa lumipad siya, kunwari lumipad siya, tsaka ikot-ikot siya ng ikot-ikot, yan, umikot siya, hindi yan pwede sa mga saranggola na yan. So yung una nyong gawin guys, kung gusto nyo naman pang madalian yung paglipad nito, lagyan nyo na lang ng buntot yung git-git nyo para lilipad siya. Mahabang buntot dapat guys, dahil konti lang kasi yung bigat nito, 5 gramos lang to kapag yung bigat niya sa tamsi guys. Ito kasi guys is 3 kilo ata yung bigat nito sa tamsi, tapos ito ay 8 kilo guys. Napakalakas niyan. So pag hinata ka niyan, batang humawak niyan, aray, tahatahakin ka talaga. So ayun mga kalodi. So ito nga pala guys mga kalodi, no? So yung recommended ko nga pala na tansin nyo sa kanya is yung tansi na dos. Pwede na siya, matigas na yan. At saka babalik na nga tayo dito guys mga kalodi. So ito nga pala mga kalodi, no, yung ito niya, saranggola natin. Kapag hindi nga siya lumipad or na-fix yun na nga, kung gusto niyo naman gawang nyo yung buntot, lumipad na siya. Sa mga pro pa lang dyan, sa mga rookie pa lang, mga noob dyan. So kung gusto nyo naman guys, kasi guys kapag lumipad naman to, halimbawa pag meron ka ng ganito, pagkatapos lumipad siya sa taas, tapos pag lumakas yung hangin na parang mababali to guys, parang mabalian to, nagaganyan siya guys mga kalodi, oh. Gumaganyan siya sa sobrang lakas ng hangin, nagka-curve siya guys na parang ganito na lang siya, kaliit, sobrang liit niya pag merong hangin. So yung suggest ko sa inyo guys, kapag ganyan siya, pagkatapos pag lumipad na siya sa taas, ginawa ko lang kasi to guys, pang mahinang hangin lang kasi to, kaya ganyan. So kapag lumipad na siya mga kalodi, siguraduhin nyo naman na matibay yung paglalagay nyo ng inyong kawayan nito sa gilid para makasurvive siya guys sa hangin, or mas matibay siya sa pagmalakas ng hangin. Kasi ngayon dito amihan guys, mas malakas yung hangin dito sa amin. Yan, no? Sa bintana ko alam po yung hangin. So ito mga kalodi, no? So yung sinabi ko na nga sa inyo nung ngayon lang, kapag ganito na nga siya guys, sobrang lakas na ng hangin, at saka gumanito na nga siya guys, umutli na siya guys. So may tendency siya guys na malakas pero pupunta siya sa baba. Badahan-dahan siya pupunta sa baba. Yun kasi yung sakit ng mga saranggola na hindi pwede
or pangit lumipad sa mga ganyan mga kalodi. So ito nga guys kalodi, ito yung recommended ko sa inyo na ilagay nyo dito sa saranggola nyo na mahina. So kapag hindi naman guys ginawa nyo pang mahinang hangin, pwede nyo ilagay dito dito mismo mga kalodi, no? So ito nga pang mahinang hangin kanina, nangyari ito sa akin. So malakas yung hangin. Kapag mahina, mas mataas siya. Pero pag malakas, nasa baba siya dahil mahina yung hangin, hindi niya kaya. So recommended ko sa inyo mga kalodi, maglagay kayo dito ng kawayan na medyo matibay oh. Matibay to, pero yung ano niya, okay na. Ito guys mga kalodi. So ilagay niyo dito. Dito pwede kayo dito maglagay, dito na parte mga kalodi. Diyan. Pwede kayo dito maglagay. Hindi naman yan pangit tingnan sa pag nasa taas ng saranggola. Titibay siya mga kalodi. Diba? O subukan natin ganyan. O, diba? Matibay na siya mga kalodi. Pero pag walang ganito, ganyan o. Pero pag mayroong ganito, pasensya na kayo mga kalodi, madumi kasi ito kasi nalaglag to nakaraan. Pero inayos ko lang to. Ito, pag mayroon na, diba? Matibay. So ganyan mga kalodi. Ipakita ko lang sa inyo pag natalian ko na mga kalodi. Sandali lang. So ayun na nga mga guys mga kalodi, no? So ayun na nga guys mga kalodi. So natapos na natin ito guys. So tinalian ko siya guys. At saka naglagay na rin ako ng pandikit. Ito. Dinikitan ko na siya guys para mas maganda yung ano niya. So ito nga guys. So matibay na siya mga kalodi, no? Hindi niya basta-basta mapapatid, mahihila, or you mean guys hindi na siya magiging ganito noon dahil nakalagay na tayo guys ng stick guys na ganito mga kalodi. Mas matibay siya. So you wondered rin guys na kung ano yung nilagay ko dito guys mga kalodi, or ano yung mga nilagay ko dito sa saranggola ko. Yan. So ito guys yung charon or yung chiron. What? Bro, what are you talking about, man? Chiron. Ano ba to? Ha? Charol. Sino guys yung charol plastic guys? No? So, eto nga mga kalodi, no? So, ito nga guys, may paalala lang ako sa inyo mga kalodi. Kapag nagagamit kayo ng charol plastic, wag naman kayo guys pupunta basta-basta sa halimbawa pag lumabas kayo, wag kayo basta-basta gumawa ng saranggola na ano kasi meron tong nag-absorb ito guys ng radiation sa totoo lang. So yung charol or chirol plastic guys, yung ito guys, chirol or charol, iwan ko ba. So ito guys mga kalodi, no? Kapag malalaman nyo siya pag meron siyang radiation, o kapag dinikit ko yung ganito nyo, at saka makakaramdam kayo na parang may humahawak sa mga balahibo nyo dito pero mas malayo, ibig sabihin niya meron kayong radiation dyan. So ganoon lang guys, simple lang, pero hindi naman niya delikado guys. So mga kalodi, ayun na nga mga kalodi, no? So ito nga pala yung charol guys, yung value nito guys is yung tag 25 pesos yung meter niya or metros guys. Ito yung metros na sinasabi ko, metro, 1 meter yan 35 pesos. Sabi naman nila 35 sa iba, pero dito sa amin tag 25 pesos lang yung meter niya. Marami na at malaking saranggola na yung magagawa niyo mga kalodi. So ayun lang mga kalodi sa video na to. So salamat sa panonood ng video ko guys. So ngayon lang ako nag-post guys. So sobrang tagal na, 5 years. So yung proyekto ko nga guys sa YouTube channel natin ngayon is mag-explore lang tayo guys sa ating gagawin guys. Sa lahat all this year guys is gagawin natin. Makabuluhan yung gagawin natin guys. Iba't ibang mga event, iba't ibang mga uso, iba't ibang mga gusto natin dito guys is ating i-vlog guys, no? So support nyo yung Daryl Vlog guys, Johnny Tango TV. Pakita ko lang sa inyo guys, i-link ko lang sa inyo yung Johnny Tango TV. Maraming salamat guys. Goodbye. Kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe. Salamat.